itong si Attorney Kaufman, itong legal counsel at isa sa mga legal team ni former President Duterte doon sa The Hague sa ICC, no? At usap-usapan ang patungkol sa di umano na natagpuang Narito ang Balitang Pinoy TV. May latest update po itong si Attorney Kaufman, itong legal counsel at isa sa mga legal team ni former President Duterte doon sa The Hague sa ICC, no? At usap-usapan ang patungkol sa di umano na natagpuang unconscious raw itong si former President Duterte sa loob ng kanyang detention cell. Okay? So babasahin natin ang latest statement at update nitong si Attorney Kaufman kaugnay po dito sa issue na ito. Okay? Mamaya atin po yung babasahin. Pangalawa nating pag-usapan ay eto nga, no? Si Presidente, itong si Bongbong Marcos at itong si Vice President Inday Sara Duterte ay binalita na ang kanilang SALN. Okay? Tingnan natin mamaya kung magkano na po ang net worth ng Presidente at ang Vice President. At magkomentaryo, mag-react po tayo dito. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so, unahin muna natin kung gaano ba katotoo itong kumakalat na balita na ito raw si former President Duterte ay natagpuang unconscious sa kanyang detention facility. Ito yung update ni Attorney Kaufman. Kasi lilinawin po natin itong balita na ito. Sabi dito, latest update on FPRRD. So, nagsalita na po si Kaufman. Ito ang sabi niya. I would like to state in no uncertain terms that the information circulating on the internet suggesting that former President Duterte was found unconscious in his cell this morning is totally untrue. So meaning to say guys, kung sino man ang nagpapakalat sa balita na yan na si former President Duterte ay natagpuang unconscious sa kanyang detention cell, fake news po yan. Hindi yan totoo Yan siguro yung mga negative na tao na galit kay Duterte. At sabi pa dito, I have just spoken to him and he is stoically awaiting the judgment of the ICC Appeals Chamber. Meaning to say, Duterte is nananahimik sa loob ng kanyang detention cell at naghihintay kung ano ang magiging desisyon ng ICC sa kanyang appeal sa interim release. Yan po. That's a good news. No, walang nangyari kay former President Duterte. Okay si Duterte. Okay? On the matter of the interim release. Ayan, Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel sa team ni FPRRD. Ayan. So, ang impormasyon na ito ay galing kay Alvin and Tourism. Ayan, shout out kay Alvin and Tourism, no? Na laging nag-update sa atin dyan sa The Hague. Okay? So, fake news po yan. Tulungan po natin si former President Duterte. I-post nyo ito at sabihin nyo na fake news po yung kumakalat na balita na unconscious raw si Duterte. Okay? So, malinaw? Okay? Sige. Punta tayo dito sa next topic natin. Heto na nga, no? Kumakalat ngayon sa social media at sa mainstream media ang balita na inirelease nila ang mga SALN ng ating presidente. Inyong presidente pala. Hindi kami kasali dyan. Ayaw na namin dyan. At ang ating Vice President. Okay, heto po yung balita at tayo po yung magre-react dito. Okay? Play!
Nakuha ng News 5 ang kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte para sa mga taong 2023 at 2024. Noong isang taon, nagdeklara si PBBM pati kanyang asawang si First Lady Luisa Araneta Marcos ng 21 real estate properties na aabot sa higit 142 million pesos. Kayo po ba'y naniniwala dito na ang total value of real properties ni BBM at ang kanyang asawa na, nag-combine siguro sila, 142 million. Kayo po ba naniniwala dyan? Paano yan? Kayo nang humusga kung dapat ba itong papaniwalaan. Okay, play. Kabilang dyan ang mga bahay at lupa sa Lawag City. Kasama na dyan yung mga bahay, lupa, mga sasakyan, mga properties talaga. Hindi lang pera. La Union pati Ilocos Norte. Nagdeklara rin sila ng personal na ari-arian kabilang ang cash, investments at meron pang 247 million. Mga personal property. Yun talaga yung una, pera pala. So, tumataginting rin na mga aabot rin ng mga 400 million lahat-lahat, okay? lahas, mga sasakyan at paintings na aabot sa higit 200 mali pala ako doon sa unang explanation ko. Talagang pera lang talaga yun. Ito, dala na ito, personal property. 47 million pesos. Pinakamahal na sasakyan ang Mercedes-Benz Maybach 2023 model na nasa 10.5 million. May 126 paintings ding dineklara ang first couple, kabilang ang mga obra ni national artists Fernando Omorsolo at Ben Cabrera. Ang pinakamahal na painting nasa 19 million pesos. Luxurious talaga ang buhay ng Marcos. Hindi na natin yan. Hindi na tayo magtataka niyan. Na obra ng national artist ding si Jose Hoya. Walang utang na idineklara sina PBBM at ang First Lady. Kaya ang net worth o deklaradong yaman nila para sa 2024 nasa 389.4 ito na siguro lahat-lahat. Tama yung round off natin, 400 million. million. Makikita rin sa Annex D na kanilang 2024 SALN ang mas malaking net worth na aabot sa higit 1.3 billion. Grabe. Ang pinagbasehan daw niyan ang December 2024 appraisal report ng private appraisers na Cuervo Appraisers. Bahagyang kayo nang humusga niyan abot ng 1 billion tumaas ang net worth ng Pangulo at First Lady noong isang taon. I-combine ng First Lady at si BBM, 1 billion raw. Kayo na mag-analyze Sa totoo lang, ayoko manghusga. Sige, kayo. May iniisip rin ako, May iniisip rin ako. May iniisip rin kayo. Bahala na kayo dyan, di ba? Kumpara sa higit 381 million pesos noong 2023 base sa alituntunin ng Civil Service Commission sa paghahain ng SALN at nasa 1.16 billion pesos kung pagbabasehan naman ang appraisal report ng private appraiser. Sabi ng palasyo, gusto raw nilang maging transparent sa yaman ng Pangulo kaya naglabas sila ng appraised value ng kanilang yaman. Hindi ba mas maganda kung nakikita nyo kung ano yung value, yung updated value ng mga properties? Mas maganda, mas maliwanag, mas transparent. Para mas maganda rin makita ng taong bayan kung maganda na yung value ng mga properties na dating na-acquire before. Dahil darating yung panahon na sasabihin nila na ito yung value niyan. So dapat i-declare. Ito yung nakaka-sad, no? Ito mga politicians natin, no? Billion yung mga pera ng iba, no? Pera na yun sa mga million lang, no? Natural lang yun. Pero mga government officials na umabot na mga 1 billion yung kanilang mga net worth, no? Kaya pala na ang daming mahirap sa bansa natin. Kasi nasa kanila na lahat ang pera. That's greed of money. Paano ba? Di ba? Kung meron kayong 1 billion na pera, mamamatay ka na lang, hindi yan mauubos. Di ba? Samantalang ikaw, bilang presidente ng Pilipinas, malulunok ba? Malulunok mo ba bilang presidente yung mga pagkain na kinakain mo araw-araw na merong mga Pilipino na walang kain? Halos nga hindi makakain ng isang beses, isang araw. Di ba? Ang kanilang pagkain, binabase na lang nila kung meron talaga yung mga sa bukid, ng mga mahirap, binabase na lang nila sa kung when sila makakain, kung meron tulong, o di ba kaya'y tumubo na yung mga tinatanim nila. Kawawa. Tapos sila, ang sobrang daming pera. So wala namang mali. Mas maganda nga po. Nagdeklara naman si ito naman kay Vice President Sara Duterte President Sara Duterte at asawa I'm not so sure if itong research ng kasi nire-research lang nila ito tingnan lang natin kasi basing ito sa mainstream media research ng dalawang the two highest government official. Niyang si Attorney Mans Carpio ng Real Properties na aabot sa 66.8 66 million. Normal. Obvious kung yan man ay totoo. Million pesos noong 2024. Remember
Subtotal is 66 million kay VP Sara. Ito po ay 2024 ha, 2024. Kabilang dyan ang mga lote, bahay, pati condominium units kung saan karamihan ay nasa Davao City na kanilang baluarte. Mayroon din silang personal properties gaya ng motor vehicles na aabot sa higit 31 million pesos. Pero nagdeklara sila ng liabilities o utang na aabot sa halos 10 million pesos. Di ba? Meron silang utang. Kaya ang net worth ni VP Sara at ni Attorney Mance nasa 88.5 million pesos. Mas mataas yan kumpara sa 77.5 Remember ha, meron rin ito mga negosyo. million noong 2023. Ang paglalabas ng SALN nila Pangulong Marcos at VP Sara ay sa gitna ng mga panawagan ng transparency sa gobyerno na nahaharap sa kontrobersya ng katiwalian. Nagbabalita mula sa Frontline. May nabalitaan niya ako yung isang na hindi ko lang na-download yung video ha, pero nasabi doon sa balita na si VP Sara raw ay meron raw kontraktor na nalilink sa kanya patungkol po sa tumutulong raw sa kanya during the campaign sa 2022. Pero nung ni-research nila, napahiya lang sila. Kasi itong kontraktor na ito, walang natanggap na proyekto galing sa gobyerno. Diba? Ganyan po kalinis ang ating Vice President, okay? So, kayo nung humusga, naniniwala ba kayo doon sa mga SALN ni Bongbong Marcos at ni Vice President Inday Sara Duterte? Anong masasabi nyo sa SALN ni BBM? I-comment nyo dyan, ha? At anong masasabi nyo sa SALN ng ating Vice President Sara Duterte? I-comment nyo dyan kung satisfied ba kayo sa information, okay? At kung meron man kayong pagdududa, i-comment nyo dyan, sabihin nyo dyan para basahin natin. Okay, heto na, without further ado, pakinggan na natin itong latest update kay Guteza, Saldico, Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos dito sa malawakang korupsyon na nasangkot sa inyong mga pangalan na ito. Only here with Senator Marcoleta. Tayo po yung mga makinig dito sa programa niya sa Net25. Ito, play. Play. Dating Congressman Saldico. Pero ngayon, iba naman ito, Nason. May warrant of arrest. Yung may warrant of arrest, ito yung sa ipinal nila sa Sandigan Bayan eh. Ayun, ninauna yan nung isang linggo. Sa Nauhan. Babasahin ko na lang yung buong balita dyan para magkaroon tayo ng context dun sa ano ba yung ipinail. Inirekomenda po ng DPWH at ng ICI ang pagsasampa ng plunder at iba pang kaso laban kay dating Speaker of the House Martin Romualdez at dating ako Bicol Representative Saldico. Isinabmit po ni Secretary Vince Dizon kasama ang iba pang opisyal ng ICI ang kanilang Joint Referral Report. Naglalaman po ito ng rekomendasyon sa Office of the Ombudsman. Kaninang umaga, nakita ko yung video dyan. Ang dami nilang mga kahon-kahong dokumento. Yes. Nang hingan ho ng pangunahing komento, sinabi naman ng tanggapan ni Romualdez na handang harapin ng dating speaker ang anumang isasampang kaso sa kanya. Ayon kay Dizon, kabilang ho sa joint referral ang mga kontratang kinabibilangan ng SunWest Incorporated at High Tone Construction mula 2016 hanggang 2025 na sumasaklaw sa proyektong nagkakahalaga ng halos 100 billion pesos. Nahahati ito sa 67 billion pesos sa SunWest at 32 billion pesos para sa High Tone. Kasama din daw sa referral ang mga sinumpang salaysay. Eto na. Alam mo ba kung kanino mga salaysay ang tinanggap nila? At ginamit na basihan dito? Yun sa sinasabi nilang peke ang notaryo niyan, hindi yan. Ganun, so ginamit po ang salaysay ni retired sergeant or ni Gutesa. Kaugnay ito kina Romualdez at ko. Sinabi noon ni Gutesa sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee na kabilang siya sa mga naghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez at ko. Magandang balita yan kung totoo yan. Dahil kung ginamit si Gutesa, yung statement po niya. Statement niya. Dahil sa matagal ko namang sinabi na yung statement na yun, ayun ang pinaka-credible. Walang sino man bukod kay Gutesa ang gumawa ng isang statement na nagtatahi mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez, di ba? Sa mga katwid, kung ginamit nila yon, pinawalang bisa na nila yung kanilang mga kinatha na mga aligasyon na di umano ay si Gutesa pang nameke ng notaryo. Oo nga po. Dahil sa alam naman nila siguro na hindi naging issue yon sapagkat si Gutesa humarap naman talaga sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Na kung saan ang pinaka-issue doon ay yung kahalagahan at saka yung katotohanan na inihayag niya sa Blue Ribbon Committee. Kaya kung yun ay isa sa mga ginamit, medyo okay naman sa akin yun. Pero teka lang, hindi kasama sa balita na kasi ang narinig ko rin kayo na sa ibang istasyon na Nason, bukod kay Gutesa, ginamit din na ata yung statement ni Saldico, yung mga video messages. Hindi na bagit parang yung kay Gutesa, at saka ito pong huli mga video ni... Tingnan mo na, kung ginamit yun, may binabanggit pang mga
tao si Oo Saldico, nga po, di yun ba? na nga po, oo. Ang totoo niyan, binabanggit niya ang Pangulong Marcos. Ayan, opo, nasabi mo niya yun. So, yan naman hayag naman talaga yun. Yes Wala po. naman tayong itatago rito. Narinig naman nating lahat. Buong Pilipinas ay sinabi niya na nagdadala siya ng pera kay Martin Romualdez at sa ating Pangulo. Di ba? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman